Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang nakakagulat na balita ang bumulaga sa buong bansa matapos ang tila isang pasabog na revelasyon ni Vice Presidente Sara Duterte at kilalang personalidad na si Willie Revillame. Ang kanilang mga pahayag ay nagdulot ng matinding alingas-ngas hindi lamang sa mga mamamayan kundi pati na rin sa loob ng palasyo at sa gabinete ni Presidente Kuting. Sa isang espesyal na panayam na pinalabas sa telebisyon, hindi napigilan ni VP Sara ang kanyang emosyonal na pagpapahayag sa kanyang pagkadismaya at pagkabahala sa kasalukuyang estado ng pamahalaan. Sinabi niyang may mga isyong kailangang tugunan ng agaran upang hindi tuluyang maapektuhan ang bansa. Hindi natin maaaring ipagwalang bahala ang mga pangyayari, ani ni VP Sara. Kailangan natin kumilos ngayon bago pa lumala ang sitwasyon. Kasabay neto, sa isang hiwalay na programa, nagsalita na rin si Willie Revillame tungkol sa kanyang karanasan at mga napapansin na pamamalakad ng gobyerno. Ayon sa kanya, maraming tapat or maraming dapat baguhin upang mas mapabuti ang serbisyo sa publiko. Ang dami nating pwedeng gawin para sa mga kababayan natin pero parang may pumipigil, wika ni Revillame. Dahil dito, tila nabalot ng kontrobersya ang mag-asawang si Presidente Kuting at Lisa Tanas Mags, maraming netizens na nagpahayag ng kanilang suporta kay VP Sara at Revillame, samantalang may iba naman na nagtanong kung ano ang kanilang tunay na layunin. Sa kabila ng mga tanong at puna, nananatiling matatag si Presidente Kuting sa kanyang paninindigan na maglingkod sa bayan. Ngunit hindi lamang sa social media umiikot ang usapin, maging ang mga miyembro ng gabinete ni Presidente Kuting ay tila naggulat sa mga pangyayari. Ayon sa isang opisyal na tumatangging pangalan, nagkaroon ng mga pagpupulong upang matugunan ang mga issue na binanggit ni na VP Sara at Revillame. Kailangan nating matulungan para sa kikabubuti ng lahat. Sa ngayon, patuloy na umaasa ang publiko na magkakaroon ng positibong pagbabago sa pamahalaan. Hindi hiling nila na magkasundo ang mga lider ng bansa at magkaisa para sa kapakanan ng sambayanan. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Marcos Jr. ang mastermind. Boying matitegi na ba? De Lima sa SOJ, sa Secretary of Justice. O kayo yan ang mga pag-uusapan natin ngayong araw. So unahin natin kung bakit sabi natin si Marcos Jr. ang mastermind. Well, siya naman talaga ang mastermind sa lahat ng mga nangyayari na kahirapan sa inyo. Okay? But gusto kong tumbukin itong issue ngayon na 10 million pesos na bounty, okay, na reward, actually, reward para kay Pastor Quiboloy. Okay, andun sa mga kasamang na nasasangkot sa kaso na kung saan binuhay ni Marcos Jr. yung mga kaso na yun. At yun ay supposedly sasagutin ni Pastor sa korte. Pero sabi nga natin, mga kababayan, dahil ang Jutang Ginemes na Marcos na Bangag at ang kanyang asawa ay mga ungrateful, sabi ko nga, nilagpasan nila ang demonyo sa impyerno, walang gagawin kundi ang manggipit ng tao kahit na ito'y mga taong ay tumulong sa kanila. Kasi ngayon, mga palangga, pinag-uusapan at binibida-bidahan ni Marcos Jr. at ni Remulla, ni DILG Secretary Abaloslos, na kung saan, di ba, nagkaroon, nag-raid noong June 10. Okay? Na mayroong mga nasaktan, simultaneous yung kanilang raid, sabay-sabay sa 5 properties ni Pastor Quiboloy, na without search warrant. So actually, doon pa lang, sila na yung lumabag sa batas na nag-search sila ng walang search warrant. Okay? So mga kababayan, unahin muna natin yung statement ni Kuting.
bago ang ni Bangag, yung dami kasing pangalan ng ginayupak na yung jutang ginamis ni Ningro. Yung ginayupak na yung kasi liit ng butiki yung itlog. Kuting! Adictos Benedictos. Okay. Okay, ito ang statement niya dun sa kanyang ambush interview. Kasi parang bakit ba natin kina-question tayo mga mamamayan ang talagang pagtugis kay Pastor Kibuloy na parang siya ay convicted na. Hindi pa po convicted si Pastor Kibuloy. Okay? Yung pastor nagsasabi na kasuhan siya at sasagutin niya. Hindi yung trial by publicity diyan sa Congress, sa Congress, sa Senate, mga kababayan, at gagamitin ng mga jutang ginimes na mga politiko ang kanilang kapangyarihan para pahiyain ang isang tao, ang isang resource person, katulad na lamang na ginawa kay Doc Lorraine Badoy, kay Ka Eric, di ba? Remember that? Nakinontempt sila. Katulad ng ginawa kay Agent Morales. So, wala namang saysay actually ang mga hearing sa Senado, sa lahat, lower and upper house. Kasi itong mismong nagko-conduct ng hearing ay mga taga-impyerno. Sa impyerno nakatira yung mga yan. Lahat yan. Ngayon, mga kababayan, ang sabi ni Marcos Jr., bakit daw natin kina-question o ni Pastor Kibuloy o ni natin o yung mga taga-KOJC, sabi niya, he can question, okay? Kasi kina-question natin yung 10 million pesos na reward doon sa makakapagturo kay Pastor Kibuloy. At ang sinasabi ni Marcos Jr. dito, he can question their motives as much as they want. But magpakita siya. Okay? I question his motives. Let me question his motives. Referring to Pastor. Bakit lagi kami kino-question? Bakit hindi ka namin to-question yung hinayupa ka? Ha? Kayo kumakamkam ng pera ng bayan. Nagta-travel-travel ka, nagpupulboron ka pa, hindi ka namin to-questionin? Linti ka. Sabi pa niya, bakit lagi kami kino-question? Sinusunod lang namin ang batas. Pag-uusapan natin yan, yung kung anong batas ang sinusunod mong yawa ka. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Okay, number 1, sinunod mo ba Jutang Genimes, Marcos Jr., Adictos Benedictos, Yawa, Alpot, Makangkarot, lahat na. Nang inappoint mo si Michael Ma, na sinekreto nyo hanggang ngayon sa taong bayan na hindi kayo nag-release ng press release. Okay? Hindi nyo isinapubliko, ni sa hinagap walang makita ang taong bayan at yung mga jutang genimes na mga press, na mga bulag ng appointment ni Michael Ma. Hindi ba yan number 1 paglabag sa batas? Number 2, yung asawa mo, na dinig, pinakita na yan sa video, multimillion na ang viewers na dyan. Nung kinasabwat ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. at si Teddy Boy at ang DFA at ang mga DOJ at ang ang embassy sa Turkey para maniobrahin ang mga papeles para kidnapin ang mga musmos na mga bata at buwisitin o tamnan, i-fabricate ng crime si distressed mother. Putang, buha ka ng ina mo. Buha ka ng ina ka, ikaw Lisa at Marcos Jr. Hindi ba paglabag yan sa batas? Dahil salita ka naglabag si Pastor Kibuloy ng batas? Yun, hindi pa napatunayan. Akusasyon pa lang. Kayo, huling-huli sa video ng asawa mong hindot ay lumabag hindi lang sa batas ng tao, kundi sa batas ng Diyos. Ano pang nilabag mo? Okay? Ano bang mga nilabag mong ginayupa ka? Yung smuggling na sinasabi mo bilang na ang araw ng mga smuggler. Last na mo yun. Bakit nasaan ang mga smuggler? Ayan si Michael Ma. Andyan si Rubio sa Bureau of Customs. Huwag na tayo lumayo. Ikaw ang mastermind. Ang brother-in-law mo na si Martin Araneta. Dahil yan ang report ni Clarita Carlos na diligwak ninyo. Pero later on, hanggang ngayon pala, hindi pa rin nagsasalita si Clarita Carlos dahil nakalagay sa Nika report na ang putang inang pamilya nyo ang sangkot sa smuggling. Yan ang katotohanan. Kayo ang lumabag sa batas. Mga buisit kayo? Ang mapagil kasi mga palangga. Ano pang nilabag? Kasi you talk about nilabag ni Pastor Kibuloy ang batas. Yung 1.8 kilograms, not kilograms, tons ng alitagtag na nahuli nyo kunwari itong si Aljon Michael Sarate na ito. Di ba na well protected ninyo during the Spedeia League Senate hearing. O ano na nangyari doon? Di ba ayaw nyo na? Bato, ano na? Jinggoy. Nagbibinabae ka na naman dyan. Buisit kayo lahat. Tatamaan kayo ng dila ko ngayon. Marcos, hindi ba protektado nyo with complete gear?
Itong si Aljon Michael na ito nung nasa hearing na parang ayaw niyong padapuan ng lamok where in fact siya ang driver ng nahuling 1.8 tons na pulburon na favorite mo. O hindi, less favorite mo pala yon. Then later on, naging 1.4, naging 1.2, mga yawa mo. Now, sino ang nagbabali ng batas? Bangag. Sino? May nalalaman ka pa na nilalabag ang batas? Isa sa dami-dami ng limabag nyo sa batas, kulang ang bitay sa inyong magpamilya. Kailangan kayo pigaan ng kalamansi, dahan-dahan ang bawat hibla ng inyong mga laman. Kung may ganyang parusa, kung mayroon lang, kung ako ang magiging, well, for the heck, kung ako ang may kapangyarihan, yan ang unang executive order ko. Jotulin ang lahat ng jotulin sa inyo, lahat ng kawatan, lalo na ang pulboronic na katulad mong mastermind sa lahat na bangag ka. Putang ina talaga mga hayop na to. Okay, anyway. Kidnapping, Michael Ma, smuggling, ano pa? Bribery. Remember? Yung kadyutahan na Senate hearing, kailan yon? Few months ago, na napatunayan doon. Si Senator Amy Marcos, Senator Amy, ano yung kadyutahan ng kapatid mo? Lumabas ka na. Huwag mo nang budulin ng taong bayan. We're giving you before the SONA. At after the SONA, makatitikman mo rin ang mga hagupit ng dila, hindi ko lang dila, ng mga mamamayan. Now, let's talk about bribery. Di ba doon sa jutang ginimis na Senate hearing, bangag? Doon ay may messages na nakarating sa akin na yung hayop mong tambaluslos na pinsan, okay? Na nilagpasan nyo nga, dapat sa impyerno kayo mamuhay. Okay? Dahil doon kayo nababagay. Nag-bribe sa mga congressman. Binribe yung mga taong kaluluoy. Binigyan nyo lang mga 5 pesos lang siguro doon. Well, small amount. Okay? Kumuha kayo ng pondo from the government, from Congress, pinwersa nyo, papirmahin ang mga kawawang mga palangga sa Davao, particularly sa jutang ginimis charter change na yan, dahil sa issue sa gusto ninyo na manatili sa pwesto. Binribe nyo, binudol nyo, ginamit yung pera ng bayan. Hindi ba yan paglasapastangan sa batas? Bribery, corruption, what else? Ang daming batas kang babanggain dyan, Marcos Jr. Now, ngayon, bakit ikaw nagdakdak dito sa kay Pastor Kibuloy? Kung matino kang presidente, ang tamang sagot doon, hahayaan ko na lang na ang mga namumuno dyan sa mga ahensya ng gobyerno na yan, DILG, PNP, o DOJ, ang magtatrabaho niyan. Kung ikaw ay may delikadesa at matino ka, kaso bangag ka. Dahil kung totoo, kung let's say kung matino ka, presidente ka eh. Hindi ka dapat nagdadakdak na nagningiwi-ngiwi na yung bunganga mong inayupak ka sa pagpoprotekta dito sa iyong mga tao katulad ni Abalos na kayo din ay mastermind ng Pogo. Manahimik ka, bangag. Okay na nga. Andito lahat ng ebidensya sa libro ni Atty. Vic Rodriguez, dati mong executive secretary. Hindi magsisinungaling ang librong ito. Kaya sa paglabag, ay sorry, Atty. Vic, hinampas ko. Sorry palangga. Okay? Okay? Yan dito lahat. Ang kabalbalan mo, Kuting, simula sa asawa mong paglabag sa batas na wala namang mandato na paglagay kay Altenco at kung sino-sino pang hinayupak para magnakaw kayo sa kaban ng bayan. The nerve, the bangag, nasasabihin yung, ano sabi mo, nilalabag ang batas. Oh, ang inang mga to. Okay, what else? Ano pa? Sa dami-dami. Kidnapping, smuggling, tambalos-los bribery, the Okada bribery. Remember, nakakaso na sa Delaware na ipinangalan ikaw, Marcos Jr., na pinakialaman mo ang mga foreign investors, particularly sa Okada, pinakialaman mo ang kanilang negosyo dahil mismo si Lisa Tanas ay tumatanggap at ikaw ng pera galing sa casino sa Okada. At meron akong picture dito na hindi ko lang pwede pa ipakita dahil baka patayin, gurgurin nyo yung tao o mga tao na nandoon sa Okada. Tangay nang to, nakakagigil mga palangga. Okay? Now, anong sabi mo? Remember mga kababayan? During that night na nahuli yung 1.8 tons, nagyabang ang mastermind na si Marcos Jr. na nobody died, sabi niya. Walang nasaktan. Doon sa alitagtag na nahuling pulburon, paano wala masaktan? Ikasabwat kayo, mga hayop kayo. My God. Okay? Ano ba nilagbatas, mga palangga? Then, anong sabi dito ni ano? Ito, punta tayo, karugtong nito. Itong titambalos, ay ano,
Puro los-los eh. Okay. Ngayon, ang sabi ni Abalos, mga kababayan, ni Abalos los-los, na alpot din, okay? Tignan natin. Alpotero, asan yon? Asan yung statement ng ngiwi? O ngiwi Abalos. Anong ngiwi mo po? Magkaklase kayo ni Kuting sa pulburon, ano? Okay, sabi mo, Abalos, tinatakpan ang sistema ng pamahalaan, parang niyuyurakan. Mga hayop na to, kayo pang may ganang magsabi na tinatakpan ng sistema ng pamahalaan at niyuyurakan. Kayo nagyurak lahat. At sabi mo, magsusumite ng warrant, parang ikaw pa ang masama. Sino nagsabing kayo ang masama? Talagang na parang ikaw ang masama. Sobrang sama kayo. Hindi lang parang ikaw masama. Wala kayong kasing sama. Na mag-search warrant kayo, pupunta kayo sa KOJC, wala naman kayong search warrant. Tapos sasabihin nyo, kayo pang masama. Wala kayong kasing sama. O, ang may kasalanan, mananagot. At yan ang gagawin namin. O, bakit hindi mo nga panagutin si Michael Ma? Bakit hindi mo panagutin ang asawa mo, Marcos Jr., na mastermind din sa kidnapping at kayo sa smuggling? Ang sarap nyo talagang nilutuin sa kawa. Kung aswang lang ako, niluto ko na kayo sa kawa. Tapos, mga palangga, mga kababayan, nagbigay ng statement si Abalos na ang reward daw kay Pastor Kibuloy na 10 million ay galing sa may nag-private citizen na kaibigan. O kita mo. Kita nyo ang mga kasinungalingan nila. Sino kaibigan? Hindi ba galing sa loto, sa loan better? At ayon sa abogado, legal counsel ni Pastor Kibuloy na si Attorney Torion, Israelito Torion, mga palangga, ito ay labag sa batas na tatanggap ang gobyerno from the private people o person, mga kababayan, ng pera nang hindi dinidisclose sa taong bayan kasi ito ay kailangan malaman ng publiko, mga kababayan. Kailangan malaman ng publiko kasi, mga palangga, ito ay usaping pampubliko. Public concern. O ano sabi ni Atty. Torion? Dahil nga sabi ni Abalos, parang, may nagmagandang loob, may nagbigay na private, pinagluloko tayo. Sino kayo nang lumabag sa batas? Sino itong private person o citizen na gustong magbigay ng 10 million pesos? Bakit siya? Ako sa understanding ng isang ordinaryong tao na hindi abogado, ano ang concern nitong private citizen na to? Bakit siya magbibigay ng 10 million para huliin si Pastor Kibuloy? Kung may batas, kung umaandar na batas, whether nagtatago siya o saan man siya sumusot, it's your job. Bilang isang mga alagad ng demonyo, kasi hindi naman kayo alagad ng batas, alagad kayo ng demonyo. Bilang isang alagad ng demonyo na halughugin nyo ang buong Pilipinas at hindi kayo dapat nagtatanggap nitong private money na ito from the private money from the private citizen, which is alam namin na sinungaling kayo. Pera nyo yan, 10 million is barya. 10 million is barya lang sa loan better ng loto. 10 million is only barya, 5 lang yan, sa unprogrammed funds na multi-million. Okay? 10 million pesos is barya sa 90 billion na pondo ng PhilHealth na dinownload nyo sa Office of the President. It's barya, kaya huwag nyo kaming pinagluloko. Only bangag like you ang pwede nyong lokohin. O, ano sabi ni Atty. Torion? O, sabi niya, instead na magpabuya sila ng 10 million pesos, etc., which may constitute a violation of RA 6713, Section 7D, solicitation or acceptance of gifts. Okay? Public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Kaya nga ang question ko, according to Atty. Torion, my question is, sino itong private individual na gusto talagang ipagbigyan natin yung kanilang naratibo? Okay? Sino itong, may galit ba ito kay Pastor? Gusto niyang impluwensyahan si Bangag Jr. Kasi ang huliin mo yan kasi may atraso yan sa akin. O baka si Risa Antiveros ang nabigay dahil talagang tinatarget niya si Pastor. You know, alam mo naman yung mga makakaliwang grupo yan. Galit sila sa mga matitino. Kasi ang gusto nilang mamayagpag, ang mga NPA, mga kaliwa, manggugurgur ng tao, mga pulboronic, smuggler, kidnapper, yan ang gusto nilang mamayagpag. But again, sino itong taong ito na gustong nagbigay ng 10 million, which is labag sa batas based on the statement ng mga magagaling na abogado. And I am sure na lahat ng mga kung may abogado man nakikinig dito, mag-a-agree kayo dahil nag-aral naman siguro kayong ng batas.
Kalinti. Mm. Sino ngayon ang lumabag sa batas? Abalos. Now, yung tatay mo, Abalos, na ikaw at ang pamilya mo, ang puno ng Pogo, kayo ni Bangag Jr., hindi ba paglabag sa batas siya na hindi nyo dinidisclose sa taong bayan? Sa halip, ang hinuhuli ninyo, kayo ni Altenco, yung mga illegal na walang, what do you call it, walang permit. And okay lang naman na hulihin ninyo yung mga walang permit. Eh paano yung sa inyo? Yung mga illegal ninyo? O yung mga legal ninyo na tumatanggap kayo ng bribe? See, mga kababayan? Konting kembot na lang tatanggalin natin yung mga yan. Konting kembot na lang. You have to act now. Maghanda na kayo dahil magdadasal tayo para mawala sila. And now, sabi ni Attorney Torion, swak na swak po, sabi niya Secretary Abalos, baka hindi lang kayo naka-research. You may, abogado yata ito si Abalos. You may be motivated in good faith in whatever you are doing. But that is a violation of the law. Hindi ka nag-research man lang, kahit hindi ka abogado, nag-research ka muna sana, Abalos, bago ka ngumalngal. O kasi sunog na rin yung utak mo sa kababangag, katulad ni Marcos Jr. Kaya wala na kayong ginawa kundi manggipit na manggipit. 100-something million. 100, lagyan natin sa 115 million Filipinos. Imbis na pagkabalahan nyo, paano nyo bigyan ng trabaho? Paano nyo bigyan ng murang bilihin? Paano nyo mag-create kayo, tayo kayo ng mga infrastructures para mag-create kayo ng jobs? Ang pinagkaabala nyo, isang tao. Why? Because Pastor Quiboloy ay kaibigan ni Pangulong Duterte. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.